Mr. Sarmiento, we met at last. Overly cheerful na bati ni Leah. Nakarating na sila sa farm noon, at napilit na rin ni Alicia ang ama nito, na isuot ang pink shirt at cap na bigay ng kaibigan niya. To say that Ian carried the attire really well was an understatement. He looked like a model who had just stepped out of a magazine cover. Kahit ano ata ipasuot sa binata ay babagay rito. And Rina felt a little bit conscious, that she was wearing a shirt the same as the one Ian was wearing. Tapos may nakalagay pang Team Sarmiento na parang talagang isa silang pamilya nina Alicia at Ian. Rina always talks about you. Patuloy ni Leah at kung wala roon si Caleb, ay baka nakatikim na ito sa kanya. Tipid ng ngiti at mixing bati lang ang tugon ni Ian, na halatang pinipilit ang sarili na hindi maging suplado. He obviously wasn't used to casual talks with a new acquaintance. I really don't talk about you that much, sabi niya kay Ian. Pakiramdam ni Rina kailangan niyang linisin ang pangalan niya. Are you ashamed, Rina? Si Caleb. It's normal for a wife to talk about her husband. Wife. Husband. Oh dear. Hindi ka ba na-orient ni Leah? Isip niyang sinisikap mag-relax. Si Ian naman ay pasimple lang na tumawa ng kaunti. We're not actually, magpapaliwanag dapat siya, but she was cut short by Leah. Honey, hindi sila mag-asawa, malamyang klaripika ni Leah sa asawa nito. Oh, aren't they? Worry naman ay gulat na gulat si Caleb, pero halos sigurado si Rina that her friend and her husband were pulling a trick on them. Sorry Ian, Rina, my bad. It's okay, don't mention it. Si Ian na ang tumugon na kung naaasiwa na o naiinis, o okay nga lang talaga gaya ng sinabi nito, ay di niya moari, Rina and I are good friends, right, Rina? Inakbayan siya nito bago siya tiningnan. Oh, are we? Yeah, sang-ayon na lang niya. Wonderful. Si Leah na napapalakpak pa. But maybe you would like to be more than that. You know, you guys just look so perfect together, and it's such a waste to be just good friends. Ang dami-daming sinasabi ni Leah, at kinailangan na lang itong awatin ni Caleb, para matigil sa kakasalita. Pasensya ka na, Mr. Sarmiento, mahilig lang talagang mag-matchmake itong mahal ko, nakatawang sabi ni Caleb, habang pabirong nagkatikip sa bibig ng asawa ang kamay nito. In fact we ended up together, because she matched herself to me. That's not entirely true. Protesta naman ni Leah. Rina and Ian just laughed at the couple. Maya-maya ay tinawag na rin silang mga magulang para sa start ng activities. Ian was reluctant to join. At wala rin namang pumipilit dito. Who would want to pressure Ian Sarmiento to join parlor games? Well, maliban syempre kay Alicia, na siya lang namang hindi tinatanggihan ni Ian. Pero hindi pa rin ito nagpaunlak sa mga parlor games. So obliged si Rina na siya ang makisali. Nag-enjoy naman siya sa mga larong magkatandem sila ni Alicia. Si Ian ay mukhang aliw na aliw naman sa pagkuha ng mga pictures. Sa dami ng shots nila, parang may plano itong gumawa ng scrapbook. Leah, on the other hand, cannot play dahil buntis ito. Kaya naman si Caleb ang naglaro kasama si Seth. Sa basketball ng mga daddies nagpaunlak si Ian. Teammate sila ni Caleb at mukhang parehong varsity noong araw ang dalawa. They played well and won the game. This time, sila naman ni Eli ang taga-picture. At some point Rina needed to calm Leah from cheering excessively, and reminded her that she's actually pregnant. Para kasing siya pa yung natatakot na mapaanak ito nang wala sa oras. Sa umaga lang naman may activities. After lunch ay free time na, at pwede na silang magkanya-kanya. Leah insisted that they go their separate ways. Magbonding kayo, bulong pa nito pagkatapos ng lunch nila. So ayun nga, sina Rina, Ian, at Alicia na lang ang magkakasama. Nagbihis na rin sila, dahil pare-pareho silang naligo ng pawis kanina. Si Alicia tuwang-tuwa sa malawak na lugar na pwede itong magtatakbo. Hinayaan lang nila ito, while Rina and Ian walked side by side. This is quite a nice place, komento ni Ian. It is, sang-ayon niyang sa mga paa niya nakatingin. You don't like coloring your toenails. Ha! She was surprised to find him looking at her feet as well, open kasi ang sandals na suot niya.
You don't like coloring your toenails? Ulit nitong bahagyang nakangiti sa kanya nang tingnan niya ito. Wala siyang maapuhap isagot. Such a weird topic. Tamad kasi akong magtanggal, kaya di ko kinukulayan. Even your fingernails. I haven't seen them painted yet. Seriously, mga kuko ko talaga ang topic. Rina thought. The same reason, she offered. Saka mabilis hamaba ang mga kuko ko. Why? Do you have a problem with my nails? Tikwas ang kilay na tanong niya. Nah, keep them that way. They look clean, he said tapos ibinaling na ulit ang tingin kay Alicia. Lihim siyang natuwa sa sinabi nito. Well, kahit naman dati pa, hindi na siya mahilig kulayan ang mga kuko niya. Pareho sila ng opinyon ni Ian. Nadudumihan kasi siya sa di kulay na kuko. Lalo na kapag hindi na bago iyon. Worse, the color seems to leave a stain on the nails. Pero weird pa rin na kuko niya ang pag-usapan nila. What made you come today? She asked nang maupo sila sa isang tree log. Para kay Alicia, gusto kong bumawi sa kanya sa lahat ng paraang kaya ko, he answered while adoringly watching his child petting some rabbits along with her classmates. Look at her, she's so happy. Cute na cute siya kay Alicia, kaya hindi niya nakita ang matamang tingin sa kanya ni Ian. She's a very pretty girl. Tama si Olive, female version mo siya. She turned to him to find his amused look on her. What? Does that mean you find me attractive? He asked in a teasing. Saglit siyang naghang habang alam niyang nagkukulay makopa na naman siya sa tongue slip niya. Para kasing pinuri niya rin ito. I mean, come on Ian. Alam mo naman sa sarili mo na gwapo ka. I'm sure madami nang nagsabi sa iyo noon, pinilit niyang maging casual. Actually, wala pang nagsasabi sa akin ng harapan. Come, let's join Eli. Nagpatiuna ito sa paglapit sa bata. Nakahinga naman siya ng maluwag. Did he sense na hindi na siya komportable? Napapangiting sumunod siya sa mag-ama. Kumapit sa tigisang mga kamay nila si Eli, nang makita sila nitong palapit. Feel nito ang pagkakaroon ng mommy at daddy. They walked around like that. Eli went horseback riding after feeding different animals. Nag-try din ito sa zipline. Tapos namingwit sila ng isda. Nag-row ng boat sa pond, at nagpakain ulit ng mga hayop. The little girl was ecstatic about the whole experience. Iyon kasi ang unang trip nito na close sa nature. Sa katunayan ay kahit nasa bus na sila at malayo na sa farm, ay di pa rin ito maawat sa kakapuri sa lugar. Daddy, let's go there again, pangungulit nito sa ama. Sure anak. Now have a rest. Pagod ka na. Pinanood ni Rina na i-check ni Ian ang likod ni Eli, at kumbansihin na itong umidlip muna. Habang tumatagal ay nagiging natural na sa binata ang pagiging ama. Hindi napilit ang mga kilos nito, at lumalabas na ng kusa ang pag-aalaga nito sa bata. She's already sleeping, sabi sa kanya ni Ian, makalipas ang ilang sandali. You can take a nap too Ian, she told him na hinihinging ibigay nito sa kanya ang natutulog na anak. No, I'm okay, tanggi nito. Ikaw ang magpahinga. I'm sure napagod ka sa pag-hysterical mo kanina. May maliit na ngiting sumilay sa mga labi nito. Marahil ay naaalala nito ang mga oh mother moments niya kanina. Noong halos lahat ng activities, ay walang takot na sinubukan ni Alicia. Seeing her daughter hanging on a rope, while trying the zipline scared out of her. But, so what? She's a mom. Protective siya kay Alicia, at iyon ang unang beses na hinayaan niya ito sa mga outdoor activities. I was just worried. Eli is already a big girl Rina. Like she said, pwede na nga siyang maging ate. Now, where did that come from? Tulog si Alicia, di ba pero nauungkat ang pagkakaroon nito ng kapatid. OMG! Paano siya magiging ate, kung wala naman yung mommy niya? She answered, wishing he would stop para hindi mapag-usapan ang totoong mommy ni Alicia. Alicia didn't even know about Olive. Why would she even want a sibling from her? Oh well, she failed. Mukhang okay lang sa binata na pag-usapan si Olive. Because she's her mother. As far as Eli is concerned, ikaw ang mommy niya. My child isn't going to be Eli's sibling. They're not gonna be blood related.
Besides, I don't even have a boyfriend to begin with. She almost rolled her eyes. I don't remember Eli asking you to give her a sibling with your boyfriend, sagot ni Ian pero bago nag-sink in sa kanya ang sinabi ng binata, he was quick to add. Did you ever have a boyfriend, Rina? Ha! She looked out of the window, to hide her burning cheek, her for opening the topic. Why don't you have a boyfriend? He asked again, and she knew she couldn't pretend deaf, when she could almost feel his breath on her ears. She realized Ian asked the question through a whisper. Paano ka naman nakakasiguradong wala akong boyfriend? Nilingon na lang niya ito, at sinalubong ang mga tingin nitong tagos kaluluwa. You just said it, Rina. Ngumiti ito sa paraang nagpapaamin. So, what if I don't have a boyfriend? Napapahiyang pabulong niya ring tanong. It's not my problem if my Mr. Right hasn't found me yet. Maybe he's still in the process of discovering his feelings for you. He looked at her a little more intensely than necessary. Pakiramdam niya matutunaw siya sa mga titig nito. Plus hindi nakakatulong na parang mauubusan na siya ng hininga sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Seriously, I haven't been looking for one, she said, a matter of fact. Pakiramdam ko kasi noon, okay lang na kami lang ni Alicia ang magkapamilya. And that as long as we have each other, masaya na ako. Umiwas ulit siya ng tingin as realization hit her in the gut. But guess, I have to reconsider now, that I know I cannot keep Alicia forever. Maybe I should start looking for potential boyfriend material. Then be sure not to miss anyone, while you're looking around. Feeling niya there was something in the way he had said that, but when she risked looking at him again, nakapikit ito at parang iidlap na. Rina smiled at herself bitterly, as she looked at Ian and Alicia. What a loss for Olive. If she were in her shoes, hindi niya ipagpapalit ang mag-ama niya. She suddenly realized she'd been secretly wishing to be a part of their family. Habang tumatagal, she was getting so used to seeing Ian and Alicia in her everyday life. Parang nagiging bahagi na niya ang intindihin hindi lang si Eli kundi pati ang ama nito. But she knew she couldn't. Ian told her that their current setup was not going to last long. And at some point sooner, she would have to say goodbye. So Rina decided to spend every moment with them worthwhile. Para kapag kailangan na niyang umalis, marami siyang babawning alaala. Kahit pa ngayon pa lang, halos sigurado na siyang ayaw niyang umalis. Especially when it was no longer just Alicia she was going to miss, but her father as well. 2 more hours and Rina's most dreaded confrontation was about to unfold. Natatakot siyang ma-reject. Natatakot siyang malaman na hindi na siya kailangan pa ng kanyang ama sa buhay nito. Rina's last memory of David Rodriguez was when he asked her to leave his house, dahil ayaw umano ng bago niyang stepmother ang presensya niya sa bahay nila. She was making his wife, remember that she was just a second wife raw. Naalala niya na nagmakaawa siya noon, dahil wala siyang pupuntahan. Pero nagmakaawa rin ang kanyang ama na umalis na siya. He needed his second wife, he said. Yun lang daw umano ang paraan, para tuluyan itong makarecover sa pagkawala ng kanyang ina. That's when Rina ran to Olive for help. At hindi siya binigo ng kaibigan niya. 9 years later, heto siya, sana nga buo na ang kanyang loob na makaharap ang kanyang ama, at ang bago nitong pamilya. Nervous? Tanong ni Ian. AB, amin niya. Tama, kasama niya si Ian. She was actually surprised na sumama ito. Ian. She called him nang pareho na silang nakalabas sa kwarto ni Alicia. Nilingon siya ng binata na papunta na rin sa gawin ng silid nito, napalunok siya. Hindi niya alam kung paano uumpisahan ang sasabihin. Alicia doesn't need to come to school tomorrow, umpisa niya. I'm wondering if Alicia and I can visit my father. Naghintay siya sa sagot nito, pero hindi ito kumibo. Nag-alangan tuloy siya sa plano. We'll return on Sunday. I promise. I am not bringing Alicia to take her away. I just want her to meet my dad. If it's okay with you lang naman. I mean, if not, I can go alone. I won't bring Eli.
Okay, the three of us will go. Thanks. Nakahinga siya ng maluwag, bago na-realize ang sinabi ni Ian. Wait, what? I'm coming with you, or you're not going anywhere without me tomorrow. Walang kangiti-ngiting sagot ni Ian bago ito tumalikod. Good night Rina. Natameme naman siya. Why would Ian Sarmiento want to come? Nag-aalala ba ito na baka itago na niya si Alicia, kapag pumayag itong silang dalawa lang ng bata ang aalis? But saying no to her request, would have been a lot easier, because surely if he had said no, Rina would not push the issue. Siya na lang ang uuwi mag-isa. But no, he offered to come with them instead. Okay na Rina, wag ka nang mag-inarte. Her mind said. 7 tomorrow morning. Will that be alright? Pasiganan niyang tanong dahil malayo na ito. He gave her an okay hand signal without looking back. Thanks. Hindi lang basta sumama si Ian. Ito pa ang nagmaneho, kahit sinabihan na niya ito beforehand, that it's going to be a long drive. Kasama naman nila si Paul, and a couple of bodyguards na as usual ay nakabuntot lang. You're brave doing this, he said. I've been far away from home long enough Ian. Sa tingin ko panahon na para balikan ko ang pinanggalingan ko, bahagya niya itong nilingon. Nasa passenger seat siya for the first time, kahit kasama nila si Alicia sa sasakyan. Ang bata pa mismo ang nagpaupo sa kanya roon. Ngayon ay tulog ito matapos mapagod na sa kakatingin sa mga dinadaanan nila. After what he did to Rina, he's still my father Ian. I wouldn't be here without him. Isa pa. May kasalanan din ako. Dapat bumalik-balik din ako kahit papano. I never did. So hindi lang siya ang tumalikod sa pagiging ama niya sa akin. Ako rin, tinalikuran ko ang pagiging anak. Ian did not answer, pero base sa paggalaw ng mga panga nito, hindi ito sang-ayon sa kanya. Siguro kung nakikita kami ni Mommy ngayon, hindi siya masaya, patuloy niya. Your father neglected you. If he didn't, I never would have met your daughter. Perhaps you will never meet her too. Olive might have had Eli removed, and there would have been no one to stop her. Napangiti siya. Tama, maybe, she understood better now. Iyon ang purpose kung bakit siya noalay sa kanyang ama. That does not justify his wrongdoing. No one should abandon a child Rina. Let alone let him feel unwanted. Alam ni Rina na may hugot na ang pahayag ni Ian. Hindi naman niya ito masisisi. Ilang beses na mas malala ang ginawa ng ama nito, sa ginawa ng kanyang ama. Everything happens for a reason Ian. We just have to choose to see the bright side of every situation. I'm certain, kung nanatili ako sa probinsya, hindi ko kayo makikilala ni Alicia. He didn't answer. That's good. Baka na-realize nito na tama siya. Pero sana hindi niya rin masyadong na-emphasize na sobrang okay siya sa naging kapalit ng pagtatakwil sa kanya, dahil isa ito sa mga naging bahagi ng buhay niya. Tumano siya sa labas ng bintana, at itinuon ang buong atensyon sa berdeng tanawin. Mga bundok, puno, mga taniman. Malayo na nga sila sa lungsod, at papalapit na sa kanyang pinagmulan. She was busy reminiscing, when Ian suddenly spoke. Sigurado ako na makikilala pa rin kita sa ibang paraan Rina, sabi nitong napakahigpit ng hawak sa steering wheel. You didn't have to go through that pain of losing a mother, and being disowned by your father. Rina was touched that she didn't find her voice at once. He said. He was sure he would have met her in a different way, seriously. Ian would still want to meet her, kung hindi sila magkakakilala the way they did. Thanks Ian, mahina niyang saad. An hour and a half later, they pulled over in front of a house that's very familiar to Rina. This was it home. At long last. Are you sure this is the address? Nagdududang tanong ni Ian na sinisipa tingtingin ang lumang dalawang palapag na bahay na yari sa kahoy. Of course. I grew up here, she said unbuckling her seatbelt, bago napansin niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Rina, Ian held her hands, at kung hindi siya nininerbiyos, ay baka napaigtad na siya sa parang kuryenteng damaloy sa kanyang mga kamay sa pagkakahawak nito. You do not have to force yourself. In fact you don't have to go this far,
para ipakita sa akin na kaya mong patawarin ang iyong ama, and I should do the same. My situation is different, Rina. Silly, pinilit niyang ngumiti. I'm doing this for myself, and for you, but I'm not going to admit that, dugtong niya sa isip. Mommy, Daddy, are we here yet? Mula sa backseat, ay tanong ng kagigising lang na bata. Yes, Eli, sagot ni Rina. Let's go. Bumaba muna siya at pinuntahan ito sa backseat, para ayusin sandali, bago hawak-hawak ito sa kamay na pumunta sila sa bahay, while Ian stayed inside the car. Yun ang unang napansin ni Rina, nang makapasok na sila sa bakuran. Yung mga namamatay na halaman, at mga tuyong daong nakakalat, yung mga untrimmed grasses na hindi noon hinahayaang magsilaki ng kanyang ama, the dusted tight-closed windows, the unbearable silence, mga senyales na walang nakatira sa bahay. May kabang bumundol sa dibdib ng dalaga, as she almost rushed to the door and knocked. Walang nagbubukas ng pinto. She began to knock furiously, almost hurting her knuckles in the process. Daddy, Daddy, she shouted. Mommy, is my lolo inside? Inusenteng tanong ni Alicia, na medyo nagpakalma sa kanya. Rina, I don't think may tao sa loob. This house looks abandoned, Ian said na hindi niya namalayang nakaikot na pala sa likod ng bahay. No, mahina niyang asal bago nang hihinang napasandal na lang sa saradong pinto. Where did they go? Mga ilang minuto rin ang lumipas, nang may dumating na matandang babae. Rina, the old woman approached them. Ikaw nga ba po? Pilit niyang kinapa sa memorya, kung sino ang matanda bago naalalang tiyahin niya ito. Tita Mercy. She ran to hug her. Nako anak. Hinagod-hagod nito ang likod niya. Bakit ngayon ka lang bumalik? Mahabang kwento po, tita. Kumalas siya ng yakap dito. Si daddy po. Ewan niya pero malakas talaga ang kabog ng dibdib niya. At lalong lumakas iyon nang malungkot siya nitong tiningnan. Anak, dun muna tayo sa bahay. Inaya sila nito sa katapat na bahay. Ipinakilala niya rin ang mga kasama niya. Si Daddy po. Ulit niyang tanong nang makaupo na sila sa sala. Rina, ginagap ni Mercy ang dalawa niyang kamay. Huwag ka sanang mabibigla anak. Ang daddy mo, umiling ito at medyo namasa ng luha ang mga mata, habang natagpuan ni Rina ang sariling umiiyak na sa kaba. Kasama na siya ng mami mo. Po, hindi yun halos lumabas sa bibig niya. Basta sunod niyang naramdaman ang mga bisig ni Ian, na yamakap sa kanya. 2 taon noon pagkamatay ng mami mo. Hindi niya nakayanan ang depresyon. Depresyon. 2 years. Rina felt her world falling apart. Halos kakaalis lang niya nang mamatay ito. Ayaw mag-sink in sa kanya ang nalaman. Hindi siya natulungan ng bago niyang asawa Rina. At pinagsisihan niyang pinaalis kanya. Hindi mapatawad ni David ang kanyang sarili. Sinubukan ka naming hanapin anak. Rina was too late. 8 years too late. Ngayon wala nang pagkakataon, para humingi siya ng tawad sa kanyang ama. Wala nang pagkakataon para makabawi siya. Rina, she heard Ian whisper her name, as she started crying against his chest. Alam niyang mababasa niya ng luha ang damit nito. Pero hindi rin naman siya binibitawan ng binata. In fact he was comforting her, and it was huge for Rina. I'm too late, Ian. She cried. Wala na akong magagawa ngayon, para humingi ng tawad. Ang sama ko. That's not true, mariing sabi ni Ian. Rina, may mga iniwan para sa iyo ang daddy mo, anang tiyahin niya na may kinuhang makapal na envelope sa silid nito. Inilapag nito iyon sa mesa, nang di niya magawang abutin iyon. Maiwan ko muna kayo ha. Bumalik sila sa bahay ni Rina. Naroon na sina Paul at Alicia. Malinis naman sa loob ng bahay, na ayon sa tiyahin niya, ay regular naman nilang nililinis, dahil baka nga isang araw ay bumalik siya. This was the day they have waited for so long. Nakabalik na siya, but she was too late. Ulila na pala siya 8 taon na ang nakararaan. Just a year after she left. Sana hindi niya tinigasan ang puso niya noon, at bumalik siya kaagad. Marahil hindi ito namatay. Mommy, is it true? Naupo sa kandungan niya si Alicia, habang tinitingnan niya ang mga laman ng envelope na galing sa kanyang ama. Lolo's gone. Malungkot nitong dagdag. Yes, Eli. But her voice cracked again, and Eli was quick to embrace her, gaya ng ginawa ng ama nito sa kanya kanina. He's with Lola now.
And I know, they're already happy together. Then why are you still sad? I just missed them anak. But they're happy now, right? So we should be happy too. Nag-aalala ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. She managed a smile only to make Alicia feel better. She scanned the papers inside the envelope. Mga dokumento ang mga iyon. Mga titulo ng bahay at lupa ng kanyang mga magulang. Hindi siya natuwa sa mga iyon, no matter what earthly possession his father left for her, it will never change the fact that her parents were already gone. Ulila na siya. The sad part was, she wasn't able to bid her father goodbye, if only she had returned much sooner. If only she hadn't left. Rina, magpahinga ka na, Ian said, kinuha na nito si Alicia. Sabi ng tita mo bukas na tayo pupunta sa puntod ng daddy mo. Salamat. She barely looked at him. You need to rest. Naramdaman niya ang kamay nito sa balikat niya, I will. Ililigpit na lang niya ang mga papel, nang may malaglag na sabre mula roon. It was addressed to her from her dad. Rina, mahal ko, patawarin mo ako anak. Naging mahina ako. Pinaalis kita kung kailan dapat ay inuna kita higit kanino man. Pinagsisisihan ko ang desisyon kong iyon anak. Hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo, Rina. Mahal na mahal kita. Sana mapatawad mo ako. Daddy, I love you too daddy, bulong niya sa pagitan ng paghikbi. Ang sakit. She felt helpless at her loss. Maingat niyang ibinalik sa sabre ang sulat bago tumayo, at isilid sa mga gamit ang buong envelope. Tapos sumunod na siya sa dating kwarto niya, kung saan dinatnan niyang pinapatulog ni Ian si Alicia. She stayed by the door, at hindi muna ipinaalam ang presensya niya. Siguradong mararamdaman ni Ian ang bigat ng nararamdaman niya ngayon, kung patuloy nitong tinigasan ang puso nito. Benjamin Sarmiento was not getting any stronger, and Ian might just be too late like her. Hindi hahayaan ni Rina na mangyari iyon. Hey, mahina niyang sabi. Ako na ang bahala kay Eli, nakangiti niyang saad sa kabila ng sakit na patuloy niyang nararamdaman. She's almost asleep, tugon ni Ian na inanyayahan siyang mahiga na rin. Naalala ni Rina yung gabing tabi-tabi silang tatlo na tulog, at nagising siyang nakayakap siya kay Ian. This time, when Alicia was already sleeping, siya naman ang hinintay ni Ian na makatulog. And not only by watching her fall asleep, humiga ito sa tabi niya, at niyakap siya hanggang sa makatulog siya. I admire your courage Rina. Have a rest now. Everything's going to be alright, he whispered before planting a quick kiss on her temple.